So pwede ba sila mag-file ng batas dahil meron pang nakapending? Hindi. They cannot do that because essentially there's still a bill na pinagtalunan at nagawa na ng komite at yan ay natapos na, voted down. Opo. Sir, ano po ba ngayon ang estado po nung, may ano po ba mga pending na mga bill sa Kongreso ngayon para po sa pag-grant ng franchise sa ABS-CBN? At nasaan na po ba? Nasa ang level na ba siya? Okay. Una, TP, sagutin ko yung binanggit mo about sa final ni Senator Tito Soto. Alam mo, napakalinaw sa saligang batas na ang pag-file ng isang private bill o isang franchise bill katulad dito dahil ito isang negosyo, ay manggagaling, no? It should exclusively originate. Yan ang term ng ating Constitution, Section 24, Article 6. Exclusively originate from the House of Representatives. Ang Senado ay pwedeng mag-propose or mag-concur sa mga amendments na ginawa ng Kongreso. Kaya po, with all due respect, binanggit ni Senate President Tito Soto, hindi po dapat gumawa ng aksyon ang Senado dahil hindi naman nila nakikita pa kung ano yung batas na isinagawa dito sa amin sa Kongreso. It can only propose or concur with the amendments pag nakita nila yung batas. So, paano nila sasabihin na ginagawa na nila sa Senado, hintay nila yung sa Kongreso, hindi nga nila pwedeng gawin yung ginagawa nila dahil dapat may batayan sila. May pinanggagalingan yung kanilang pag-amyenda, may pinanggagalingan yung kanilang isinusulong na batas, at kung sila man magko-concur o mag-agree sa gagawin ng Kongreso. So, yun lang yung punto ko dito na malinaw sa ligang batas ukol dito na dapat manggaling sa Kongreso. Ngayon, pagdating naman sa Kongreso, medyo mas masalimuot. Kasi TP, sa ating mga kababayan, ang hindi nalalaman ng marami, ang committee report ay nakapending pa as unfinished business. Okay, dito sa amin sa Kongreso, pagka may batas na hindi natapos, ang nakalagay dito sa aming term is laid on the table. O parang itinasinasabi mo lang. Dahil sa ang thinking ng Kongreso, di ba parang hindi ka bino-vote down. Hindi pinapatay yung batas mo. But in fact, during the committee hearing of the Legislative Franchises Committee, ang binanggit namin dito, yung laid on the table, technically, para mo siyang binote down. Pero dahil nga sa parang parliamentary respect, parang isinasantabi mo lang. So anong ibig sabihin nito? As of now, the bill is still in the committee at ang committee report ay nasa plenaryo. So, pwede ba sila mag-file ng batas dahil meron pang nakapending? Hindi. They cannot do that because essentially, there's still a bill na pinagtalunan at nagawa na ng komite at yan ay natapos na, voted down. So, dapat ang maging parliamentary process nila is to move for reconsideration. Magkaroon silang motion para magkaroon ng reconsideration. Pero, yun nga, ang nangyari, namatay na to sa komite, walang nag-move for reconsideration. Pagdating naman sa plenaryo, andyan yan sa unfinished business. Can anyone move for consideration? Ang stand ng Rules Committee, hindi. Dahil nga, syempre, bilang respeto sa trabaho ng komite. Pero ako naman, ang aking pananaw, ang kabuuang Kongreso, ang may pinakamalaking poder. Siya yung the plenary powers of Congress is the highest policy making body. So, siya yung pinaka may mataas na katungkulan para tungkol dyan. So, pwede nila sigurong buhayin yan, no, pagdating ng plenaryo. Pero as of now, as it is, ang parliamentary status niyan laid on the table sa Committee on Legislative Franchises. Masasabi po ba, Rep. Mike, na medyo suntok sa buwan yung attempt po na yung panibagong mga panibagong mga alingaskas na to as regards sa pag-grant po sa ABS-CBN ng franchise, o may chance talaga na umusad po ito at maging batas within the year, parang ganun? Kunwari, TP, yung binanggit mo kanina, nagkaroon ng change of ownership, no? At i-declare nila to dahil parang sinasabi nila, teka, iba na may-ari, kami na may-ari, hindi naman ito yung board, no? I'm not just referring to the Lopezes, pero yung buong board nila na maaari natin sabihin nagkamali o nagkaproblema nung nakaraan. So, pwede lang sabihin, eto na yung mga naging problema namin. Pero syempre, ang unang tanong ng marami, maging sa Kongreso, natapos nyo na ba yung mga violation? For example, yung 0.4 billion taxes, di ba? Establish namin yun na hindi nabayaran. Naayos nyo na ba yan? Dapat ba natin ipagpatuloy yung PESA? Yung sinasabi nilang Big Dipper? Syempre, dapat. Big Dipper. Oo, dahil nakita natin na may mali. Yung mga labor problems na nakita, yan, kailangan nating ayusin.
In fact, di ba, hindi pa man kami tapos dito sa sitwasyon na to, ang GMA7, sinabi na nila, binibenta nila kanilang PDRs bilang pagkilala doon sa naganap doon sa Kongreso, sa komite, na yung mga PDRs may problema. Pagka may foreign owned, hindi rin to pwede at labag din to sa ating saligang batas. So ito, TP, ang unang katanungan kasi okay, nagkaroon ka nga ng pagbabago ng ownership, no, or structure ng pagmamay-ari ng ABS-CBN. Pwede mga violation, dapat tingnan muna natin. Dapat sagutin nyo muna dahil yan din naman yung naging problema nang sila yung unang pumasok para sa kanilang franchise application. Alright. At saka sir, nakalimutan yung sabihin, yung land title issue pa nila na 42 square meters lang. May issue din yun na isa pa. Pero hirap naman kasi sir, yung magbigay tayo ng prangkisa sa isang parang ang dating squatter, 'di ba? Kung palayasin sila doon ng totoong may-ari noon, 'di ba? So ano po sir? Yes sir. Yeah, ito doon sa lupa, no, di ba nga yung point ni Congressman Dante Marcoleta, di ba dapat bayaran yan, di ba? Pag may-ari yan ng gobyerno tapos may violation pa sa sinasabi doon sa black box. In fact, kasama yan doon sa memo na inilista ko para i-finalize na namin at magkaroon ng closure yung mga ABS-CBN issues. Alright. So, basically po, ang naipaliwanag nyo po so far, dahil hindi po yung hindi naka-hurdle ng maybe second or third reading, parang ganon, yung ABS-CBN franchise bill last year, hindi may sabihin na kanselado na yung bill. Na kumbaga, ayan lang siya, nakabinbin lang. Ngayon, hindi natin alam kung magiging batas diyan balang araw, pero sabi ninyo, kailangan ayusin muna ng ABS-CBN lahat ng mga na-establish ninyo na issues noong mga franchise hearing, di ba? Inisa-isa nyo nga kanina, yung titulo ng lupa, yung black box, yung arbitration pa nga na hindi na raw natapos, yung mga ganun ba, etc. Ngayon po sir, masasabi po ba natin na yung mga recent po na balita about the ABS-CBN franchise renewal ay much ado about nothing? Or may nabalitaan na po ba kayo na significant steps na tinake po ng mga Lopezes para ayusin po yung pong mga gusot po na na-raise po noong huling mga franchise hearing last year? Well, una, TP, mabilis na pagsagot lang doon sa binanggit mo sa batas. Ako, ang tingin ko solusyon, dahil laid on the table yan, lahat ng mga nag-file dati, 12 yan sila, na nag-file ng renewal ng franchise, lahat sila mag-withdraw. Tapos mag-refile sila ng panibago. Pangalawa, ginawa ng ABS-CBN yung mga pag-aayos doon sa mga naging problema. Hindi ko alam. Dahil sa aking pananaw o sa aking mga naririnig, wala pa namang ganun nangyayari. Ngayon, pangatlo, may chance bang mabuhay ulit to? Alam mo, tipo, nakakatakot dito kung ngayon nga lang, nakakapatay pa lang nung bill para sa franchise renewal, itinutulak ng muli, hindi ako magtataka. Kung sa susunod na kongreso, 2 congresses from now, itulak pa nila muli ito. Tandaan natin na talaga namang, hindi naman sinasabing maliit na kumpanya to o isang grupo o isang korporasyon na walang pondo. Malaki to, may pondo to, kaya nitong gawin at kaya nitong buhayin yung kanilang prangkisa. Pero sa amin naman, sabi ko nga, hindi naman personal to Ang kailangan natin makita, wag na yung violation, yung mga prangkisa, yung nakalagay kasi doon sa franchise conditions. Malinaw na malinaw kung ano yung mga nakasaad na mga conditionalis na kung ano mga dapat nilang gawin at kung ano dapat nilang compliance sa mga batas para magkaroon ulit ng renewal ng prangkisa. Alright. So, ano po sir, iba lang tayo ng topic kasi po di mo nag-Christmas vacation tayo. Di ba bago mag-Christmas vacation, nabigyan po kayo ng Christmas headache sa house. Kasi tinanggal kayo sa Public Accounts Committee. Ikwento nyo nga po, tinanggal po kayo ni Speaker Velasco sa Public Accounts Committee. Pakikwento nga sir, ano ba nangyari doon? Kasi kahit ako nagulat din ako. Ba't ka ako inubos naman lahat? Ano ba nangyari? Well, TV, ang ano kasi dyan, nung matapos yung speakership fight, in fact, nung first day ni Speaker Lord Velasco, nandun ako. Kinausap pa nga nila ako na, Mike, baka pwedeng ikaw yung mag-opening prayer. Ito na yung, talaga, the Tuesday, right after nung Celebrity Sports Plaza. Sabi ko sa kanila, naku, wag, hindi ako nakahanda. But at any rate, binati ko ng congratulations, Speaker Lord Velasco, tapos na, dahil yun na yun tapos na yung speakership fight. And then, syempre, tinatanong tayo ng mga media, kung ano yung stand natin. Ako naman sinasabi ko, openly, na naintindihan ko, syempre itong Public Accounts Committee, yung good government, mga positions of trust in a way, positions of confidence. Dahil puro investigasyon to
ito yung mga tumutulak ng mga oversight investigations ng Congress. Pagka medyo hindi magandang relationship mo with the Speaker, at syempre, kung minsan ang Speaker, baka mamaya may kalokohan na ginagawa doon sa komite, magkakaroon ng problema. So sinabi ko naman, open ako. Pero sabi ko sana, magkaroon lang ng tamang proseso. Kunyari, kausapin ako. And I've told this to several of my colleagues na kakampi ni Speaker Lord Velasco. Nung mga a week before that, nag-usap pa kami nila Congressman Boying Remulla, Congressman Ace Barbers, tapos si Congressman Minority Leader Caraps Paduano. So ang sabi nila, mag-usap na kayo ni Speaker kasi nga hinihinto lahat ng mga investigations. Sabi niya, baka maganda Mike, ilista niyo na yung mga investigation, pakita niyo na sa kanya para maisaayos kung anong gagawin. So that Monday morning, nagkita kami with Majority Floor Leader Martin Romualdez, Congressman Dante Marcoleta, and Boying Remulla, our senior Deputy Majority Leader. Nung nakita kami, pumunta kami kay Speaker Lord. Sabi ko, nag-usap na, pinakita pa ni Majority Leader Martin, sabi niya, Speaker, ito po yung mga lineup ng investigations na gagawin sana ng Public Accounts Committee. In fact, yung handwritten note dun was from Dante Marcoleta kasi gusto niya isama nga yung black box ng ABS-CBN. So sabi ni Speaker Lord, and exact words niya, sabi niya, boss, baka pwedeng January na tayo. Sabi ko, boss Speaker, no problem. Kasi that was already pa-end na yun ng session namin. So sabi ko, Speaker, no problem, January lang. Tapos sabi ni Congressman Marcoleta, baka pwede pa akong mag-isang hearing on something, meron siyang gustong itackle na outside of my committee. Tapos sabi ni Speaker, sabi niya, sige, pag-usapan yan. So, to make the long story short, pag-usapan namin, natapos kami ng ganon, pagkatapos 2 days after in-announce na yun nga, nagkaroon na ng bagong chairman ng committee, si Congressman Bonito Singson. So, immediately after that, tumawag naman si Congressman Bonito. So, sabi niya, Mike, tulungan mo naman ako. Sabi ko, Congressman Bonito, no problem, I will support you and I will help you. Sabi ko, ang sama ko lang ng loob, sabi ko, hindi mo lang ako kinausap, nakita pa kami. And he was also surprised. Maraming mga ganyang kwentuhan na siguro kung mga 10 na nakausap ko. Yun yung nagulat lang ako. Okay. So, parang hindi maganda yung naging proseso at hindi ba tama yung pamamaraan na ikaw yung leader kasi marami na rin akong dinaan ng speaker at totoo naman na gumadaan tayo sa ganyan malabanan ng speakership fight pero first time ko nakita na kahit na yung minimum na pakipag-usap lamang